Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials, the millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ayan sinasabi ko eh. Okay.
Malikot na naman yung daliri ko. Magandang umaga, Metro Manila. At buong Pilipinas. Ito po ang iRadio, araw po ng Tuesday, Wednesday na dyan sa inyo, midweek, August 23, 2022. At kamusta naman ang panahon niyo dyan? Tapos na ba yung yung bagyo na si, ano pangalan nun? Typhoon Florentina ba yan? Nakalimutan ko. Ang init, grabe. Umiinit ang panahon ko rito sa studio. Well, anyway, ito araw po natin mga kasama natin. Siyempre, Pastor Norman Kuanan para salita ng buhay. As usual. At midweek. Marapit na ang Pasko. Ilang tulog na lang. Christmas na. Next week, September na, di ba? Oh, di ba? Berna. May mic ba ako? Ay, salamat. Sinasabutahin na naman ako. Ayan na naman tayo. Alam mo na kasi pag nasa studio ko na ako nagmamadali. Florita daw, Florita. Ano ba sinabi ko? Ewan ko kung close. Florentina. Close. Medyo. At least kahit pa paano, may katunog. Oh, di ba? Babae nga lang. Naging beke si Parinor, sinuot niya, pilit palda ko. Siya ba yun? Oo, yun yung palda ko na naparaffle kay Grabe. Kay Lina Flor. Sa'yo pala napunta yon. Wow. Halos hindi ko pa naisuot yung paldang yon. Florita. No. Ayan. Sabi ko, nagpatuli ba siguro? Sabi ko nga, pag ikakasal siya uuwi tayo. Ano? Oo, tayo ninong at ninang. Ikakasal si Norval Dubino? Kasi nagpapalda na siya. Ay, nako. Sige, malay mo, papakasal yan. Walang masama. Papakasal? Oo. Wala. Bumati ka na. Di pa yata nagpapatuli eh. Uy! Ay, sorry. May napipindot ko. Ayan. Oh, sige. Bumati Ayan. ka. Ay, nako. Good morning! Maganda po tayo lahat. Sabi nga, whether they like it or not. Ayan. Alam mo, ba't ako nag-headband? Kasi yung buhok ko, hindi ko alam kung saan pupunta eh. Kaya pinayaway ko na, sinabutahin na naman ako. Hindi. Wala na naman ako. Chite. Lagi na lang tinatakpan. Hindi. Ay, nako. Ayaw ko, pasmado na ata kamay ko. Grabe ka. Ayan. Oh, ayan. Okay, happy birthday. Belated happy birthday kay Faye Cabrera. Wow, Happy birthday! Nakita ko doon si LA, si Lala, siyempre si DJ Mac, at kung sino-sino pa. Ayan, masaya. O, bakit mo naman tinutok naman sa akin? Ayaw mo? Oh. Sumasobra ka na. Ngayon naman, reklamo. Di kita O, sige, ako lang. Ayan, no? Di ba? How do you like me? Chiriririn. Talaga, kasi hindi mo alam, hindi alam kung anong gusto. Kasi lagi kung hindi tatakpan ako ng yung logo. Kumakanta ako kahapon ang mukha ni Brother Tutsan nandun. Paano yun? Aksidente. Magagawa. Accident. Oh yeah, spell accident. Yung mukha na lang ni Brother. Ay, bago makawala, batiin muna natin si Odette Candelaria Perez. Hello, Odette-ski. Kumusta na ka? Si Odang. Kamusta lang, Odang? Magkikita-kita tayo sa September 25. Si Brother Ogs. Yes, kumusta? Doon tayo. Brother Ogs. Anniversary ng yan eh. Alright. Kamusta na Marami mga birthday celebrants na naman ngayon. Yung isang napakalaking tao dyan, birthday niya ngayon. Sino? Sino pa ba? Di ba? Pag huge. Oh. Di ba? Birthday niya ngayon. Ay. Happy birthday! Happy birthday nga ni Brother Huge? Pastor Huge? Hindi pwede. Yes. Tabi muna tayo dyan. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Pastor Huge.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy na birthday, Bunny Pastor. Happy birthday, Pastor Huge. Yeah. Yeah. How old are you? Ayan. Happy birthday. Dami. Dapat, Ang si dami. Pay Cabrera, nagpapansit kanton. Dapat ka rin magpalabok ka naman dyan. Baki naman, maimbita mo na naman uli yung team, Aha. Sinong team? Yung team ni Team LA. Oh, Oo nga, no? Oh. Team Team LA. Oh, yung mga mahihinang kumain niya. Iyan laging masakitan tiyan. Oh. Diba? Ay, nako. Bumabagyo pa kahapon, pero tumigil naman daw. So, ayos naman. Ayos naman kayo dyan sa Maynila. Hindi naman gano'n nabaha. Mabaha rin. Ayan. Miss na miss ko na yung mga malalakas na ulan. Yung mga pag tumama sa ulo, magkakaroon ka ng bukel. Mahirap yun, ha? Wag lang yung may mga hail. Ayan, yung mga yelong malalaki. Kasi laki ng baseball. Yan. Yeah. Pag tumama sa ulo mo. Sarap sa Pilipinas, dami bagyo, no? Wag lang sana bumabaha. Imagine, ako nagtataka sa Pinas. Laging umuulan. So, meron yung ating water reservoir ay laging puno. Ayan. Pero, ilang buwan lang, later on, hindi naman ganun katagal ng tag-init sa atin, di ba? Wala na naman tayong tubig. Malakas kasi ang gumamit ang Pinoy ng tubig. Di ba? Dito ang laki-laki ngayon. Talaga, walang tubig na. Malakas tayong Bawal na at saka ang reservoir natin, hindi ganun kalaki. Malaki, sweetie. Maliit. Yung lalagyan natin ng tubig, ang dami. Grabe. At saka hindi naman kasi gano'ng Sa umuulan. Pilipinas? Ay, sa Pilipinas, hindi malalaki. Yan sinasabi ko. Yung mga Pantabangan Dam, yung mga dam doon, na pag napuno yun, nire-release nila yon. Hindi kasing laki ng mga reservoir natin. Kasi pag hindi nirelease yun, babagsak yun. Mas malaki ang pinsala. Yes. Nirelease nga nila, bumaha. Yun. Ay, kailangan ganon. Bakit dito, hindi naman nila nire-release ganon? Ha? Walang pasok, sabi ni President, dahil birthday ni Pastor Huge. Aba, kita mo nga naman yan, birthday ito ni Pastor Huge, sabi ni BBM, walang pasok. Yeah. Wala rin sweldo. Yun. Walang pasok, wala nga lang sweldo. Yun nga lang. Yun ang kapalit. Ayun. Parang ako, ganyan. Walang trabaho pagka walang sweldo. Siyempre, ganun lang. Ang saya mo? Siyempre. Wala kang trabaho, nagsisweldo ka. Yun. Kahit may-ari ng kumpanya, kailangan magtrabaho para magkasweldo. Siyempre. Alright. Sino ba magtatrabahong hindi nagtatrabaho, sumusweldo? Ba, sarap doon. Meron. Mga nakaupo. Mga nakaupo dyan. Doon sa Senado. Yun, marami doon. Uy, grabe ka. Wala akong tinukutukoy. Yun. Nagtatrabaho naman yun, no? Paupo nga. Meron sila mga undersecretary. Ano ba tawag doon? Ayan. Sino pa ba mga magbe-birthday? Taas ang kamay. Ayan. Ayan, pakibaba. Babataan. Okay, hi. Okay, let's bati na them. Okidoki. Ay, nako. Ilang araw na lang. Pasko na naman. Siyempre, pag lumalapit na ang Bear Month, nako. Palapit ang ninenervous ang iRadio. Bakit? Anniversary na naman. Hindi ko alam kung ano mangyayari. December naman malamig na naman nun. Naka-jacket na naman kami dito. Ayos lang yun. Tipid sa kuryente. Jacket. Gising-gising na mga katsek, mga kasama. Magandang po tayo lahat. Whether they like it or not. Ayan. Number 1 sa aking listahan ay si Eka Andres Velasco. Good morning, Eka, baby. Siyempre, nandiyan din si Sister Michelle Medina. Alona Velasco, hello. Hello po. Joyce Mendoza. Ayan. Rachel Joy Bonete. Maridet Gamos, good morning po. Maridet Gamos. Casales Lasak, good morning. Tristan Alejandro. Nel Francia, Leonardo Arenas kasama. Si Emma Arenas. Lynn Sales. Ayan. Binalik na ba sa iyo yung palda? Ayan. Palit tayo ng palda. Ayan. Andrew Levine. And my sister, Sorry Zaida Ruiz Agustin.
Marichu Gamos, good morning. Nandito naman ang husband ni Luis Adatu na si Marlon Alvarez Adatu. Glenda May at Lala Carmina. Naku, kukuha kita ng weed dito mamaya. Ayan. Oo nga pala. Nanay Dolores, magandang umaga po sa inyo. Hello, Long time no Nanay. see. Magandang morning po. At syempre, sana nandiyan pa rin ang ating magandang kaibigan na si Odette Candelaria Perez. Hello, Vanji Ilumin. Good morning. Okay. Si Mami Irene Gabriel. At syempre, si Grace Narvato Almario. Okay. Ano ba itong mga nakalagay dito? Pabati sa mga anak ko, Angeline, Ivan, at AJ from Vanji Ilumin. Hello, Angeline, Ivan, at AJ. Hello there. Kumusta kayo dyan, mga bagets? Meow, meow. Wala ba kayong mga pasok? Ambot. Okay. May pasok na mga mga kids sa school. Mga bagets. Yan, face to face. May pasok na mga bagets. Maganda-ganda na rin po ang panahon sa Pilipinas. Ay salamat sa Diyos. Bawal na magpuyat, ha? No more. Tulog ng maaga. Susutin daw ni Lynn Sales yung palda niya sa New Year kasi bilog-bilog. Ay, ang cute naman. Sakto yan. Saktong-sakto sa inyo yan. Okay. Nasa bahay lang si Pastor Huge. Yes, Polon. Alam na this, si Lenny. Yan naman Patay, susugurin ka na. Yan naman Happy birthday, Pastor Huge. Kala mo. Alam mo, nagtatampo na ako dun. Sino? Si Pastor Huge? Pastor Yutz. Aha. Pag siya nagsabi, ang bilis. Ang Ay, bilis natin. Pero pagka tayo nagsabi sa kanya, Ay, ganon? Bakit kaya? wala, mahina na talaga. Aha. Ganun talaga. Alright. Ay, naku, buhay talaga. Ganun talaga. Mga api-apihan talaga. Oo. Ganun talaga. Hindi ka naman pogi. Hindi ka kasing pogi niya. Wala akong magagawa. Mas gwapo siya sa akin. Oo Mas naman. macho siya sa akin. So, ano magagawa? Okay. Pero pagka humingi siya ng t-shirt, Yeah. sige, okay lang, t-shirt. Jang Valenzuela. Pag humingi siya ng jacket, may jacket. Meron na agad. siya. Meron na siyang ang ganda ng kanyang pinadala na ba sa'yo? Wala. Ay, hindi. Pinapaipon ko kay LA. Wala. Ayan. Ganun talaga. Meron na. Ganda. Hindi, hindi masama loob ko sa kanya. Ay, ganon? Hindi. Okay. Hindi daw. Hindi na siya makakaulit. Ay, ano? Oo. Okay, maganda morning sa iyo dyan. Okay. May pasok na mga kids. So nice. Excited sila. Good morning, Dan. Sino yung nag-good morning? Ayan, hello, Faye Cabrera. Good morning. Belated happy birthday. Maganda umaga sa yon. Bagay pala sa akin yan ng bagay sa iyo. Ano? Hello, Lala Carmina. Good morning. Sorry, hindi kita natawagan kanina para dun sa sukat ni Ramon. Okay. Anyway. Okay, hello, Mami Irene. Kumusta po kayo dyan? Sana'y nag-aalmusal na kayo or Mami Irene. or ano na? Anong tawag doon? Altanghap. Brunch. Sa English, breakfast, lunch. Almusal, tanghalian. Aha, altanghap. Hello, kumaring Jan Nunez. Magandang umaga. Kumari kong beautiful. Ayan, nagaganda nila, no? Okay. Meron tayong 8 minuto bago Oh, 8 minuto. Ikapito't kalahati na yung 8 minuto. Kakanta ako mamaya ng something na masaya. Yung ang Pasko ay sumapit. Rakrakan, gusto mo. Wag naman yan. Yung bongga kaday. Bongga kaday? Ayaw ko yun. Yung madadali lang. Yung bagay sa kasi yung buko ngayon, mga pang 70s di ba? Fly away. Ang haba na hair ko, no? Yan. Lagi naman. Nilalaro ko lang yung hair ko ngayon. Wow, haba ng hair mo. Ang haba na ng hair ko. Lagi naman mahaba. Aha, syempre. Chararan, charan. Ayan, happy birthday. Asa na kaya si Doc SP, oh? Tagal na din nagpapakita Huwag dito. mo na abalahin nyo. Grabe, in love na in love, grabe. Ganyan tayo. In love ako kasi, alam mo naman. Okay, batiin ulit natin. Si Ngayon na Angeline. bumabawi. Ivan and Aya, nag-prepare po ng konting food para sa death anniversary ng husband ko. Sino? Death anniversary pala. Ng husband ni Mami Irene. Yun. Ayan. Death anniversary. Okay, wow. Okay po.
konting ano lang yan. Konting pagkain lang yan, mother, ha? Okay. Okay. What's that? Kakanta ko mamaya ng ano. Mukhang kakantahin ko. Mamaya, bahala na. My Life Group, ano ba to? Doc, di na single. Thank you daw sa mga books from Team Langit. Oo, natanggap na nila. That's good. Kompleto. Ayan, ha? Lahat ginagawa natin dito, ha? Hindi naman sa atin yun. Ganun na rin yun. Kay Doc SP yun. In connection. Yan. Okay. Hello, Ma'am Shi. Hello, Mare. Ayan, sa pa. Si Alona, andyan dyan. Hello, Nandiyan na si Alona kanina pa. Hina daw signal. Umulan pa rin ba dyan? How's the weather? How's the weather out there in Metro Manila? Alam mo, ganyan pala sa Pilipinas ang internet doon. Takot mabasa. Ganun? Hindi siya waterproof. Kaya nagtatago. Kasi pag umuulan, humihina. Ganun ba yun? So, nagtatago yung ano. Grabe, tapos ang mahal-mahal. Okay. Hello kay Ina Maria Carmen Chris BT Tina Tabernalia. At saka si hello kay Pastor Ike Dumanico. Pastor Ike. Hello po Pastor Ike. Good morning. Long time no see po dito. Kumusta na po kayo? Ayan. Kamusta? Good morning dyan, Pastor Ike. Yes, good morning po, Pastor. Baka pwede na naman uli natin mahiram si Pastor Ike niyan. Maimbitahan natin muli. Why not? Chok not. Di ba, Pastor? Hello kay Cyrene Barca. Yung isang, ano tawag siya? Ano siya? Bass. The bass ko. Ano ba yun? Siya yung nag-bass. Galing niya. Ay, salamat. Ang cute ko daw sa headband ko. Ay, thank you. Ayan. Alam ko lang kakantahin ko mamaya. Ano? Secret. Taran! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ano ba kata yan? Ayan. Ano, sinabay na daw niya, no? Sinabay ko lang sa birthday ni Faye, sulit. Kasi napakasarap ng food, lalo na veggie salad. Ooh, that's good one. I love that. That veggie salad. Alam mo, gusto kong, yung veggie salad, yung ampalaya. Huh? Na-try mo na yon, yung walang apait. Ang sarap. So good. Parang pinapatay yung pait ng suka. Pero may halong, syempre, konting parang a little bit of maganda sugar. daw yan sa mga may high blood. High blood or diabetic. Ayan. Mapait. Pag mapaitan. Ayan. Alam mo, ang dami nila nag-eyeball kahapon. Ba? Saan sila nag-eyeball? Doon sa birthday ni Faye. Andun si Nor, Lala, si DJ Mac, si L.A., siyempre si Mami Luz, si Faye, si Lina Flor, at saka si Tess Salas, at saka si Dulce. Ayan. Ayun, nagparty sila roon. Birthday nga ni Faye. Ay, kagagawa lang daw ng salad ang palaya ni Lina Flor. Wow, ang sarap niyan. Basta yung ano lang, siyempre may kagat pa rin may naralasan mo pa rin yung pait. Konti lang. Kasi yun yung maganda. Yun yung maganda sa katawan. Ayan. Kaya, yun ang gusto ko. Ampalaya. Ampalaya salad. Pero konting, kasi ang gusto ko po yung, alam niyo yung sukang seasoned vinegar. Pero, pwede naman gawin yung simpleng, ordinary suka. Tapos, lalagyan na ng mga konting sugar, salt and pepper, mga ganon. Ayan, nandyan na ating kachonki o present siya. Nor Baldovino, pasok. Yes. Ayan, namimiss na ni Nanay Dolores si Moa at Matt. Bakit? Ang inyong Pinipino. Di ba magkakasama sila doon? Hindi, nasa Rizal si Nanay. Bakit? Ewan ko, may nasikaso yata. Nag-abroad na naman siya. Nag-abroad
Ito naman Naku, ang sarap naman ito, na Lina Flor. Wala pong pait tapos may pritong isda or pork. Wow. Sarap yan. Ay, Ayan. nako, ginugutom tuloy ako. Ayan. Yan yan ang wish ko pag ako'y nakauwi dyan. Magkakakain ako, pero mahina lang po ako kumain. Rest ako ngayon sa pagpapag. Mahina akong kumain. Pag ako'y nakasalo nyo sa kainan, baka tatawanan nyo na ako. Ayan, nagpapatunay. Mahina ako kumain. At walang kanin po ako. Hello kay Evelyn Alejandra. Ayun. Good morning, Evelyn. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Anong oras na? Joyce Mendoza. Hello, Oh, Joyce. nandiyan si Joyce. DJ Mac. Cristobal. Hello, DJ Di ba Mac. si Joyce buntis ba yun? Siya ba yun? Hindi siya. Hindi ba siya yun? Siya nga. Oh, yun. Ayan. Ayan, congratulations. Congratulations. Madadagdagan na naman ang pamilya. Saya-saya nila kahapon. Siya nga daw. Joyce Mendoza. Ayan. May mga dyan, dress na mga clothes na mga bata ng baby. Ano ka ba? Baby boy. Ayan, madami. I think I don't know kung may gatas pa. Yeah, may gatas pa dyan. Ito po ang iRadio. Ano, ipapaampun mo sa akin? Ganon? Para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto, makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Pangit ka pala kabanding lolo, dapat ang kasabay mong kumain si Mama Lala Carmina. Ano? Mahinang kumain si Lala. Hindi kami dalawa ni Lala magbabanding yan. Oh. Yan. Magsusubuan pa Okay, pati naman natin si Mary Ann Andes. Ayan. Hello, mother ni Anian. Ni Eka. Uy, mother ni Eka. Good morning sa iyo. Nanay pala. Oh. Ay, dagdagan pa natin. Ay, buhay pa. Kumusta kayo? Kumusta? Ayan. Bago ako kakanta, magbabasa muna tayo. Sige. Mary Ann Andes. Yes, hello po, hello. Long time no see. Kumusta na kayo dyan? Ayan. Eto lang, wala lang. I just came across with this, but we've been reading this before. We've read this before already, but I'm gonna read it again. The title of Beating Stress po natin ay Worried? Ayan, with question mark Worried? Ayan. Eto sabi sa Psalm 55:22. Eto, dapat lahat tayo ay dapat yun na, dapat. Worrying is a sin. Alam natin yan, di ba? Kaya we should not be worried. Ano daw pagka nagwo-worry, nag-aalala? Nagkakasala? Oo, isang kasalanan. Ayan. Pero, yung mga worries natin, eto, sabi sa Psalm 55:22, give your worries to the Lord, and He will take care of you. He will never let good people down. Ayan, dapat good ha? Dapat, sabi niya, He will never let good people down. Ayan. Kaya bigyan natin lahat kay Lord. He will take care of it. Ayan. Pero not all the time ha? Dapat gagawa din tayo. Okay, wag tayong gano'ng mag-worry. Everything is in control, sabi nga Sabi dito sa libro po, because life is sometimes difficult. Yes, it is. And because we have understandable fears about the uncertainty of the future, we worry. Kasi lagi natin iniisip yung future natin. Why do we worry about the future? Hindi pa nga dumarating yon. Yung present, diyan tayo magtuon. Kumbaga sa para bang nakatutok tayo lang kay Lord. Dito ngayon, 'di ba? Huwag tayong mag-worry for tomorrow. Kasi lahat ipoprovide yan ni Lord, 'di ba? Basta maniwala lang tayo at mag-trust sa Kanya. Okay, at times we may find ourselves fretting over the countless details of everyday life. We may worry about our relationships, our finances, of course, our health, or any number of potential problems, some large and some small.
Small or big, pareho lang ang kalalabas yan pag mag-worry tayo. Nagkakasala tayo. So why don't we just give it to the Lord? Sabi niya nga dito, di ba? He will take care of you. Ayan. If you're a warrior, ayan, by nature, yung mga parating, ano tawag sa Tagalog yung nag-worry? Nag-aalala. It's probably time to rethink the way that you think. No, di ba? Tigilan na natin yun. Lahat naman tayo ganyan. Hindi naman tayo nagmamalinis dyan, nag-worry. But, pag maalala mo bigla yung mga salita at pangako ng Panginoon, delete lahat yan. Di ba? Perhaps you're formed the unfortunate habit of focusing too intently on negative aspects of life while spending too little time counting your blessings. Patama lahat to sa atin. Parati na lang problema iniisip natin. Hindi natin iniisip yung mga blessings na natatanggap natin. Lagi na lang yung problemang iniisip. Dami-dami kong problema. Dapat minsan sasabihin natin, ang dami-dami kong blessings. Ayun, di ba? Paggising sa umaga is a blessing. Di ba? May nakain ka is a blessing. Nakapasok ka sa school or trabaho o kung saan ka man pupunta. Nakarating ka ng bahay na malwalhati. It's a blessing, di ba? Instead of, ang dami-dami kong problema. Dapat, ang dami-dami kong blessings. At problema, di ba? Dapat pantay. Which is pareho lang. Di ba? Okay, if so, take your worries to God and leave them there. When you do, you'll learn to worry a little less and to trust God a little more. Di ba? And that's as it should be because God is trustworthy. You are protected and your future can be intensely bright. Ano, di ba? May nabasa ako kanina sa Facebook. Actually, shinare ko yun eh. It's, I don't know, I can find it. Ang sabi dito, nasa ano pala ako, Facebook. Di pala makakalabas. Anyway, yung tungkol sa be happy. Sabi niyang ganon. It's okay to joke. Parang ganon eh. To joke every day, then you laugh, and then at the end of the day, you're happy. Di ba? Oo, marami tayong problema. That's already a fact. That's already, kumbaga saan it's real. Di ba? Real life yan. Real talk. But, kung may problema nga, ganon. So, ano na lang gagawin natin? Upo tayo sa isang tabi, magmumukmuk, tapos nakaganyan. Tapos, andito yung tuhod natin, andito sa kasi iba nakataas kasi, yung paa. problema kasi, may problema iba kasi wala siyang problema. Kung yun ang iniisip nila. Kasi naman, kaya marami talagang problema. Hindi, meron kasing taong meron talaga. Yung maliit na bagay, pinoproblema. Simple problem ba, masyadong pinahihirapan ang sarili. Sa ibang tao, sa atin, parang adalin sabihin. But sometimes when you are already in it, dun sa problemang yun, hindi rin natin masabi. Kaya nga, ito lang naman po, ang binabasa namin dito, sinishare namin, ay isang reminders lang para sa ating lahat. Ayan. Hindi naman po sinasabing, ka na mag-worry. Yan, bayaan mo na yan. Yung mga problema yan, yung wala kang ibabayad sa ganito. Hindi naman po. Ito yung reminder lang, isang paalala sa atin na ang Panginoon ay nandyan lang sa tabi natin. Ayan. Kasi, sabi nga, wala namang forever na problema. Ayan. Okay? Matatapos din yan. Okay, here are some great thoughts. We are not called to be burden bearers, but cross bearers and light bearers. We must cast our burdens on the Lord. Diba? Today is mine, sabi ni Elizabeth Elliot. Today is mine, tomorrow is none of my business. If I peer anxiously into the fog of the future, I will strain my spiritual eyes so that I will not see clearly what is required of me now. Diba? Parang ito nakatutok sa ngayon. Sabi niya, tomorrow is none of my business, which is true. Wala siyang pakialam sa tomorrow. Si Lord ang nakakaalam kung ano yung sa future natin. Correct. Today. Today, we live at present, yan tayo kung ano yung dapat nating pagtuunan. Okay po? Seriously divide your areas of concern into two categories. Those you can control and those you cannot. Resolve never to waste time or energy worrying about the latter. Yun yung huli, yung those
yung mga category na that you can control and those that you cannot control. Yan. Wag tayong magbigay ng too much time sa mga bagay na hindi natin nakokontrol. Hindi natin kaya yon. The Lord will control. Is in control of that. Okay, hello batiin natin si Marife Baldovino. Hello, long time no si Marife. Kumusta na? Ayan. Hello din kay sino pa yung isa? May nabasa ako dito isa. Sorry. Edith Aton Takulad. Ba? Ayan. Dati nang nagpupunta dito si Edith. Alam ko ito eh. Kilala ko rin yan. Di ba ito yung taga Mindanao? Yun ba? Siya yun yata. I guess so. Hopefully. Ayan. Hindi, si Pukian yun. Kapukian yun. Hindi, iba. Taga Bulacan yun. Ganun. Si Kapukyan. Ayan. Kapukyan. Kilala ko yun. Okay. Ayun yung... Ayan, kakanta ko kayo Wala lang. Trip lang. Kakantahin ko to. Trip siya. Trip lang. Kasi busog ako Ayun. Dami kong kinain ngayon. Thank God. Mula nung gumaling po ako, nagbawi ako kasi talagang nawalan ako ng gana nung nagkasakit ako. Pero pinilit kong kumakain pa rin ako. Kain-kain pa rin. Konti-konti. Kasi hindi pwede may sakit ka na tapos di ka kakain. Malalambot. So I tried to eat during the time na talagang hirap po akong kumain. Masakit dito lahat. Nag-i-radio ako nung hindi nyo alam na masama ang pakiramdam ko. But anyway, thank God, nakapagpa-doktor. I was given the medicine. Now, it's my last day drinking it. So, okay na. Kahit okay na ako, diniretso ko. Kasi antibiotics, kung ano yung prescribe ng doctor, kahit magaling na kayo, idiretso niyo po yun. Uubusin. Kailangan ubusin siya. Otherwise, hindi makukumpleto yung ating anong tawag doon? Yung healing. Ayan. Pero ang iniinom ko ngayon, bumili ako yung oregano oil. Pinapatak ko sa tubig ko. It helps sa mga as antibiotics. At the same time, yung bawang. Pero hindi ako ganun kumakain ng bawang. Pero oregano oil. Pinapatak ko sa tubig ko. Ayan, magsayawan tayo konti. Konti click. Ayan, akis lang. Galing sa inyong mga mahal siya buhay. Ayan. Aha, okay. Yan, dancing si Eko. Talaga naman. Ayan. Aha, nasa plato ko yung stick. Kung ano ba yan? Sinasabi nila stick. Stick. Okay. Di baling walang tulog basta may gising. Correct. Ayan, mahirap yung hindi nagigising. Mahirap din naman din natutulog. Matutulog din. Yung isang mata natutulog. Magmumukha kang zombie, no? Ako kulang na sa tulog. Grabe. Lalalim yung mata mo din. Lalim na ng mata ko. Kala nyo, hindi lahalata kasi nakasalamin ako. Hindi ba? A kiss me in the morning. A kiss me. Kanta ka naman, sweetie. Ayaw. Maaga pa, Ayaw. Sige na. Ayaw. Amish. Ay, nawala. Ano ba yan? Ayan. Okay. Kanta pa tayo. Yung mga t-shirt na, wala pa ba yung, naipadala na ba lahat sila? Siguro. Inaano ni Lorna yung mga pictures. Meron mga pictures sa kanya. Sabi ko, ipadala ng sabay-sabay or I don't know kung gusto niya. Ano bang gusto mo? Kasi kung isa-isa, di ba? Yon. Okay. Sige. Okay. Basta. Isa pang song. Kanta pa tayo. Si Lala Carmina pakantahin. Ay, tawagan natin si Pastor Huge. Nasaan ba si Pastor Huge? May yata, nasa school. Nasa school. Ay, nasa school hindi siya. Hindi pwede ang balay. Si Faye. Si Faye, hindi natin natawagan kahapon. Tawagan natin si Faye. Faye, are you ready? Baka mahina. May ginagawa ka ba, Faye? Mahina signal. Mahina pa ba ang signal nyo dyan? Di ba may wifi kayo? Dapat malakas kasi may wifi. Ayan. Gusto mo ilagay mo sa yung sa internet nyo, isaksak mo na lang dyan sa para kuha mo lahat yung internet dyan sa cellphone mo. Pwede ba yun? Hindi, kailangan malakas yung din nila, yung phone nila. Depende. Kasi kung mahina yung phone, mahina din yung wifi nila. Wala. Yung wireless box. Yan ang alright. mahirap dun. Yes po. Yes daw. Ay? Okay. Si Pay? Tawagan natin.
Wala na po ulan, sabi niya. Pag umuulan, nawawala. Alam mo yun, napansin ko doon sa wifi nila. Takot sa ulan pala yun. Eh, di ba't nung 2018, nung nasa Pilipinas ako, naka-portable ko yung wifi, umuulan sa labas, malakas naman. Di ba? Pero baka nagbago na. Oo. Takot nang maligo yung wifi niya. Ay, nakapatay ba? Cellphone mo? Oo. Yun. Ay, hindi. Nandyan siya eh. Ayan. Sino nakapatay? Si Faye. Faye. Ayan ba yun? Paano ko tatawagan? Hindi, tawagan mo nga. Sabi mo nakapatay. Hindi. Paano Kasi sumasagot sa'yo? Malaman natin. Ayan. Wala na daw ulan. Pati natin si Faye. Ay, Faye! Wow! Ang ganda pa rin. At forma niya. Happy birthday! Thank you po. Ay, pagod. Masaya ba? Masayang birthday mo? Pumapayat ang Faye. Oo. Masaya po. Wow. Nakaraos na po. Awa po ng Diyos. Ay, thank you, Lord. Happy Ayan. birthday sa iyo. Masaya ba? Malalakas bang kumain sila sila Lorna? Ay, nako. Hindi, okay naman po. Ay, okay lang. Mamumulubi kapag kaya ng paghahandaan mo, no? Lako, grabe. Yung isa dyan, yung kasama ni... Wala si Eka, no? Hindi sumama, no? Ay, Ulan naku. kasi. Buti na lang di mo Malayo kasama yun. Oh. Teresa pa siya, layo naman masyado kasi. Buti na lang di mo kasama si Eka, laging masakit ang ngipin nun. Oh. At saka yung nanay nun, yung nanay nanaya nun. Ay, dalawang nanay nun. Si Lala at saka si Lorna. yung isa. Yung isa kasi mahinang kumain eh. Sino? Ay, si Lala mahinang yung isa kabaliktaran kumain yan eh. Grabe ka. Maririnig ka na naman yan. Ba, hindi yan. Sasabla ako dito. Hindi ba nagbabalot na? Minsan nag-sharon ba? May nag-sharon ba kahapon? May pabalot pang kasama yan eh. Sasamahan pa ng kanin yun. Sasamahan pa ng sabaw. Ano, may regalo ba sa'yo si Alvin? Meron po. Nauna po nagbigay sa akin ng regalo. Talaga. Okay din. Talaga naman, syempre. Dapat unang-una yun. Love ka ni Alvin na. Oo. Ayan. Ang ganda-ganda mo daw, sabi na. Ang ganda-ganda mo daw, sabi nila. Maganda naman. Mistisa yan si Faye eh. Diba? Siyempre. Oo. Enjoy ba? Enjoy. Ano mga handa mo? Barbecue. Vegetable salad lang po sa po, spaghetti, barbecue. Kita mo dami yan. Na nun, lang yun ha. Lang. Dito party na sa amin yan. Sarap nga daw yung barbecue. Ayan. Hindi mo siningil. Kuya Arthur po yung nag-ihaw. Ikaw, sino nag-ihaw nun? Si Manong Arthur daw. Si Ka Arthur. That's good. Ayan. Dapat naglagay ka ng kahera doon sa labas ng pintuan. Pagkatapos silang kumain, ipagbabayarin mo na. Teka lang. Sino yan? Wait lang. Ay, si Mami. Si Nanay Luz. May buwisita po, may buwisita. May busita? Buwisita po, eto po. Mukhang kilala ko. Ang agad. Grabe to. Kilala ko yun ah. Andiyan ka na naman. Wala nang barbecue. Ito parisuto. Oo nga. Hindi pa ako nalilito. Ay, grabe ka. Asan yung palda mo? Hindi ka nakapalda? Kinuha na ng may-ari. Ay, si Nanay Luz. Nanay Luz, kumusta po kayo? Bagong tuli daw ako, bagong tuli. Hi, kumusta? Hello. Good morning. Good morning. Marami kayong bisita kahapon. Masaya. Maingay na naman dyan sa bahay nyo. Ginulo kayo ng mga taga Quezon City. Taga Batasan. Malapit ka hello lang ba? kay Leonardo, hello. Nakikinig siya kayo. Sino Leonardo? Leonardo Arenas. Kala ko may bago ka na. Magkakalapit lang ba kayo dyan? Oo. Punta na kayo. Kasi nadumaan ako sa kanya. Sabi niya, yung kausap nila, Ate Karen si Faye. Takbo ko rin para makausap ko kayo. Bye! Bye-bye! Okay, bye-bye. Saan ka punta? Lalaban na ako. Bye! Papasok ka na? Marami pa din.
Labahin. Saba, Maglalaban na daw po. Sabi ko marami pa dito. Maglalabas siya. Nilayatan ako. Ay, sabi ni Dulce, Nilayatan kita ko ako. kayo. Andiyan si Dulce, kita ko kayo, sabi niya. ayan. Okay, happy birthday Happy ulit. birthday, Pay. Okay Ayan. po. Thank you po. Okay, God bless enjoy. po. Ingat po. Okay, thank Okay, you. Bye-bye. Bye-bye. Medyo po, maraming salamat po sa lahat po ng bumati sa akin. Oh. Ayan. Yes, syempre naman. Siyempre naman. Oo. Pati kami rito. Oo. Hintayin mo yung padala kong regalo sa iyo, po. ha? Oo. May pinadala ko sa iyo washing machine. Oo. Hintayin mo lang. Ano yun, kasi laki ng rep yung washing machine na pinadala ko sa iyo. Ayan, para lahat ng labada mo magtatanggap ka na ng ng labada. Hindi ka na maglalaro. Sige, Pay, bye-bye. Thank you, Pe. Happy birthday. Thank you. Okay, Bye-bye. bye-bye. Ayan. Yeah, si Pay. Happy birthday. Mga Tagalangit Street. Saya-saya nila doon, ano? Oo, saya nga daw nila Yan kagabi. ang papansin ko sa atin, ano? Kahit na Oo. mahirap ang buhay. Oh, syempre. Yan. Masaya. Dito, kanya-kanyang buhay. Doon, masaya ang buhay. Yeah. Yan ang ano. Pagdating ng Pasko, Saya. masaya. Dito, Oo. naku. Sarap sana umuwi ng Pasko sa Pilipinas. Namimiss ko na. Dito. 20 plus years na tayo, no? Eh? Okay, batiin natin si Ana de la Santa Anilio. Hello, Ann. Ayan. Hello. Ana de la Santa. Oh, first time po dito sa iRadio. Kumusta Magandang po kayo? umaga din sa iyo dyan. Good morning. Taga saan po si Ana de la Santa Anilio? De la Santa ano? Di mo alam dyan sa kabilang bahay yan eh. Ganun ba? Oo, kapitbahay Ayan. natin yan. Oh, nanonood dito. Ayan. Ayan. Daan ka rito, Ana. Ay, o nga pala si Faye, hindi niya sinabi yung kanyang age. Ay, Age reveal. Hindi, baka alam na nila. sino ba yung nanalo? Ay, doon yun sa ano eh. Sa kanila na lang yun. Oo, ayan. Siyempre, Pero bata pa yun si Faye. Siguro mga nasa 30 Wala. or 20 plus. 23 Mga lang yun. 30. Ayan. Oo. Kasi mas matanda si LA doon eh. Ha? Oo. Si LA mga 52 na ata. 55 eh. Oo. Lagot ka. Wala. Hindi siya sumasagot. Hello, Ana de la Santa Anilio. Taga saan po sila? Ayan. Hello po. Sabi niya, taga saan ka, Ana? Taga pang ano. Batasan Hills. Aba, Batasan Hills. kapitbahay. Malapit kina Michelle Medina. Batasan Hills sila, di ba? Kapitbahay. Tama. Ayan na nga. Hello. Kapitbahay. Ayan. Galing ko manghula talaga. Good morning sa inyo. Welcome sa iRadio. Sana balik-balik kali lagi dito, ha? Ayan. Balik-balik. Ayan. Balik-balik Tondo. Thank you. Sa Tondo ba yun? Balik-balik. Hindi ko nakalimutan ko. Balik-balik sa Sampaloc yun. Sampalok. Doon kina Putatsing sa balik-balik. Wala. Nakalimutan ko na. Malapit din. Magkakapit-bahay dyan Santa Cruz yun, ano? Hmm? Papuntang Santa Cruz ba yun? Maynila yun. Nasa Quezon City lang. Limot Ay, ko hindi. na. Manila pala yung balik-balik. Limot ko na yung lugar na yun. Yeah, it's been a long time. Kasi noon Ayan. dyan ako dumadaan papuntang Balik. Yung PGH. PGH. Oo. Ewan ko na. Kasi, nung third year, fourth year college ako, PUP sa, Lipanto ako. Oy, Oo. dyan ako nag-aral. Sa Lipanto. Nadadaanan ko UE. UST. Ang layo, Espanya yun. Dyan ako nag-aral ng UST. UE nadadaanan namin ng UE. Dyan ako nag-UST. Ang daming tao. Nung araw pa yun, ha? Dyan 4 na kantong yan. Espanya, Okay. hindi, ano ba, kalimutan ko na. Espanya, tapos dito, Dapitan, doon sa kabila, Pinobal, nakalimutan ko na yung kabila. Yan, yung 4 na kanto ng, nasa gitna kasi ang UST nung araw. Diyan ako sa engineering department nung araw. Tawagan, Faye, age reveal daw, ikaw daw magsasabi doon sa pa-contest. Ay, ganun ba yan? Oo. So, tatawagan ko uli. Pwede ba? Tawagan ka namin uli para sabihin mo kung ilang taon ka na. If it's okay, pero hindi talaga Wala ang pang isang babae, hindi talaga tinatanong yung age talaga. Oo, Depende sa kanya kung gusto niya i-reveal. Ayaw niya.
Oh, yan. Faye, ano daw? Ilang taong ka na daw? Pakibulong na lang. Text mo na lang. Para hindi malaman ng sambayanan. Okay, tawagan na natin si ano? Ay. Okay. Tawagan na natin. Ano? Sino? Si Pastor Norm. Ay, tawagan natin. Aba, sino pang gusto mong tawagan ko? Si Faye. Ay, opo daw. Isulat mo na lang, Faye. Text mo na Comment, lang. apo. Ano ba yung opo? Opo, apo. Ano yung apo? Apo Nagkabalik Hiking na dyan. Society. Faye, natataranta na si Faye. Sige, ayan. Okay, tawagan na si Pastor Norm. Si Pastor Norman. Okay, Faye. Maya-maya na lang, Faye. 43 daw? Ha? Hindi, si Tess Sales nagsabi nun eh. Oo. Ay. No answer. Wala. Bakit pinatay? Hindi Kanina okay ba? Oo. Okay na ba yung ano ni Pastor? Di ba na-hack yun? Pero sabi niya naayos, di ba? Na-retrieve 5 minutes po. Ah. Nagsiset up pa lang. Siset up pa lang. Sige. Tawagan natin si Faye. Faye! Ayan. Tatawagan mo uli. Alamin lang yung edad kasi nga may pack-premyo sila. Kung okay siya. Kung gusto niya sabihin. Ayan. Okay lang. Faye. Sagot-sagot ka ulit, Faye. Sasabihin niya, ano? Ang kulit nyo. Ay, ayaw na niya. Ayan. Age reveal daw. Kung ayaw mong i-reveal dito, okay lang. O gusto mo dun lang sa tagapakinig. Hindi, ganito. Ano mo na lang sa akin. Ibulong mo na lang sa akin. Ibulong mo daw. Ano po, wala na po sa kalendaryo pero nasa bingo po. Meron pa yung ano. Bingo. Ang bingo hanggang 75 eh. Diba? Ano na po, 75. 43 years old na po. Ay, ang batang-bata. Ang mukha mukhang hindi 43. Sabi sa'yo. Diba? Oo. Ayan, sino kaya nanalo? 43 ang kanyang tamang edad. Ayan, sino kaya nanalo? Si Lorna na magsasabi nun. Ay, sabi ni Tess nga, tama, 43. 43, siyempre kilala niya si ano. Siyempre. Sige. Okay, sige. Hindi ka na namin istorbohin, ha? Okay, salamat ulit. 43 daw. Pero you don't look 43. Ayan. Bata pa daw yan eh. Okay. Wala pang boyfriend. Ayan. Mistisayin tong si ano. Nire-remind niya ako si ganyan nun si Lotlot de Leon. Oh? Mistisayin niya. Parang si Lotlot siya. Oh? Oo. Ba? Di ba anak ni Christopher de Leon ba? Oo, anak niya sa bali ampun niya yan. Tama na, hanggang doon na lang. Totoo naman, kilala naman yun na ampun si Lotlot de Leon. Diba? Baka sabi, ako na naman ituturo mo eh. Ano, ikaw Mahirap. Mahirap na naman. Ako na naman. Kahit po kakilala namin, di naman po namin alam age niya. Ganon. Oh. Bawal tagalangin. Si Lina Flor, alam ko rin ang edad niya. Ano? Kung si 43, si Pei. 34 naman si Lina Flor. Di ba? Ano yun? Yung edad o yung bewa? Yung edad niya. Edad niya yun. Talaga. 34. Ay, nako. Aray ko masakit. Lalo si Nanay Luz. Ay, bata pa yun si Nanay Luz. Ano edad niya? Batang-bata yan. Hindi pwede sabihin, bata nga, bawal. Minor de edad yan si Nanay Luz. Kaya yung aasarin yan. Ano? Ayan. Ready na kaya si 5 minutes wala pa nga. Wala pa ba? Wala, excited eh. Tita Faye, 43 talaga sagot ko. Napindot lang 33, sabi ni Eka. Palusot ka, Eka. Style mo, B. Wala, hindi ka nanalo. Pwede lang mag-boyfriend si Faye, payagan muna, Mami Luz. Oo nga naman. Hindi niya po pwede payagan yun. Kawawa naman si Nanay Luz, sinong mag-aalaga sa kanya. Maghahanap siya din na kapareho din niya. Diba? Alin? Ay, madali naman alagayan si Mami Luz. Hahanap ako ng boyfriend mo, Faye, ha? Dito. Yan, pinicturean ko yung profile mo kanina. Oo, ganda, mistisa. Hahanap ako ng magiging BF mo rito para mapunta ka na rito. Ayan, tutulog si Alvin. Hahanap din kami ng mga magiging papa mo dito. Para, yes. Ganda ni Faye, mistisayin siya. Yung mabait. Yung mabait na kahit di mayaman.
Oo, mabait syempre. Importante mabait. Di naman importante yung mayaman, basta mabait at saka may trabaho. Yun. Yes. Ang mahirap walang trabaho, mabait nga. 13 years na pala si Faye kay Nanay Luz. Aba! Wow! Kinakailangan, mag-retire ka na. Oo. Huwag siya nga hanapan kasi kung hindi, maiwan niya si Mami Luz doon. Diba? Hindi kasama si Nanay Luz. Si Mami Luz, sasama natin. 13 years na pala siya. Ang tagal na. That's nice. Ayan. Alright, wala pa. Hindi pa ready si Pastor. Hindi pa, nagsiset up pa. Oo nga eh. O, kanta ka naman kahit 2 minutes na kanta. Si DJ Mac, pakantahin mo. Pag play mo nga yung gusto ko yung kanta na kinanta na yung Wahohoho, yung kanta ni ni Pastor, sino ba yun? Yung kumanta ng, ano pa pangalan nun, City? Sino? Yun na yun, alam mo na yun. Sino nga? Yung kumanta ng yung gumawa ng kanta ni Angie. O, diba? Alam mo, diba? Si bakit? Maganda yun yung kantang yun eh. Okay. Ready na ba? Hindi pa rin. Hindi pa yan. Matagal mag-set up. Hello, Leonardo Arenas. Ayan, si Leonardo Arenas. Ayan. Watching yan with Emma Arenas. Si Manong Nardo. Ayan. Wala pang pasok pala sa Quezon City. Hahanap ko rin ng girlfriend to si Uy, may asawa yan si Leonardo. Ha? Meron na ba? Si Emma. Sabi niya, binata daw siya. Kaya talaga, kayo. Kanta ka na daw, Lolo, sabi ni Eka. Labayan mo ako. Okay na daw. Ready na. See? Konting lang yan eh. Pwede na tawagan. Ayan, namiss natin si Pastor Norman ha. Oo. Musta na, Pastor? Oops, nawala. Ayan na, tawagan na natin. Hello, Pastor. Hello po. Good morning. May audio na. Ayan. Wait lang po, ayusin ko lang. Okay. Hello po. Ayan. Naririnig niyo po ako? Loud and malakas. Clear. Yan, loud and clear. Kumusta na, Pastor? Hello po, mabuti naman. Ayan. Ala pa po yung may hinintay po akong kasama dito eh. Wow, meron ka palang nagpapaganda pa eh. Oh, wow. Ang ganda na niyan para lalong mas maganda. Oo. Lalong gaganda yan. Hindi na umulan dyan sa inyo, Pastor? Ngayon po, umaambon-ambon po. Pero makulimlim pa rin po ang panahon. Hanggang kailan ba ang tag-ulan dyan? October? September, August, letter F pa lang dun eh. Opo, kahit po December na, may ulan pa rin po dito. May bagyo pa rin eh. Oo. Ganun. Pero hindi siya yung malalakas, yung tama-tama lang. Pasko bumabagyo? Nangyari na yun. Kahit naman nandun pa tayo eh. Ibang-iba na ang panahon. Uy! Sino yun ha? Uy, ang ganda naman yan. Wow! Parang kilala ko yun ha. Naka-blue din. Mukhang kakanta na yan. Andiyan na si Ma'am, kamaingay. Tigisan na sila ng mic eh. Kakanta na yan. May hawak na mikropono. Ayan. Ano Ma'am? Kamusta po Ma'am? Mabuti po, ito po, walang pasok. At sama po ang panahon. Ako, grabe. Sa kainta po kasi ako, ang lakas po ng doon, ulan. Bahain din po kasi yung area na yun. Mababa ang kainta. Taga doon yan eh. Uy, hindi ako taga kainta. Di ba? Antipolo ako. Yun na rin yun, dadaanan mo rin yun. Nung 1 o'clock, nag-declare na po ng suspension. Ba't ganun doon? Ang tagal mag-declare ng nakapasok na yung nga iba. Po eh. Dapat pagka masama, yung forecast ng Weather Bureau, dapat alam na agad nila early para yung mga estudyante hindi na papasok. Parang hindi na maabala, at saka yung mga nanay, siyempre. Pero marami na nakapasok, face-to-face na talaga. Opo, marami na po. Kaya lang, pero pag gano'n po, masama ang panahon, nasa discretion naman po ng magulang yun. Kung papapasukin pa nila yung anak nila, wag na po nilang hintayin ng suspension. Kasi kung masama naman ang panahon, at
pwedeng magka-problema yung anak nila, wag na pong papasukin. Kaya po sa mga nanonood po ngayon, Nax. Yan. Tuloy mo yan, tuloy mo yan, teacher. Bagay na bagay. Sige, pwede kang newscaster. Sa lahat po ng nanonood ngayon, mga parents, kapag po masama ang panahon, lagi nating isipin ang kapakanan lagi ng ating anak. At naniniwala ko na maunawaan po ng mga teachers nila yan. Kung absent po yung inyong anak, hindi po yan i-absent. Ano po yan, tawag na excuse. Dahil masama po ang panahon hindi man pwedeng ipilit. Paano magkasakit pa yan? Maambunan or what? Tapos mahintuan ng puting van. Talaga? Di mo alam puting van? Nako, uso na naman po ngayon yan. Nakakatakot na naman ang panahon. Yung nangunguha ng mga kidney? Ganun ba yan? Wow. Opo. Meron nga pong balita, meron ngayon lang, o kadalasang babae, pero ngayon lang, lalaki, grade 8. Pumasok sa school, hindi na po nakauwi ng bahay, dinukot na naman. Kawawa naman. Nangunguha ng kidney? Masalbahe mga. Nakaputing ban. Puting ban pang ginagamit, ha? Di naman, ewan ko lang po kung puting van, pero yun kasi po yung sinasabi po ngayon sa news. Kaya ingat po tayong lahat. Wow. Turuan po natin yung mga anak natin pagdating sa mga ganyang sitwasyon, kung ano po yung mga dapat nilang gawin. Takbo. Hindi, kasi bata ang binibiktima Di malay ng mga bata, uutuin nila, bibigyan ng candy o kung ano man, tapos dadakmain, sasakay doon sa van. Wala na. Bibitawan na lang yung bata, wala nang buhay. Wala nang laman. Wala nang po. Wala nang nawawalang pyesa sa katawan. Pero diba? Siguro doktor din ang gumagawa nun kasi hindi kayang gawin ng yun, di ba? Siyempre. But anyway, ang sunod-sunod baka po si Doc SP yung bubunot ng ipin yun. Ano sabi mo, Pastor Norman? Yun pala din kinukuha. Ang sunod-sunod po na ngayon, balita, yung mga babae po na nire-rape tapos pinapatay. Uy! Ayan nga po. Yun po, kinukuha din po sila. Mga bata or... Yung iba, pinapasok. Mga mga dalagita. Kawawa naman, my gosh. Anong ginagawa ng ating mga barangay o mga kapulisan? Meron naman po, kaya lang, alam nyo naman po, ang action laging nasa... dulo. Kaya nga nasa discretion ng mga magulang talaga. Kung paano gusto nilang, lalo pag may dalagita, yung mga liblib na lugar, yung mga papunong lugar diyan, dapat Ay, nako. Mag-iingat tayo. Okay, sige. Daming... Pero Pastor, maganda itong istorya mo, ha? Ano yun sa kanya? Ayan, yung kanyang topic niya. Maganda yung kanyang istorya ngayon. Wow. Yung title niya ngayon ay Istorya Mo. Ingatan mo. Wow! Istorya mo, ingatan mo. Yan. Sige nga. One more time with feelings. Sige nga. Ulit. Istorya mo, ingatan mo. Yan. Ayos Istorya mo, imarites ko. Iba yun. Kinakabahan ako rito. Marites. Okay, sige, Pastor. Nasa iyo na mikropono. Sige po, tayo po ay magsimula. By the way, gusto ko pong i-shoutout pala si Pastor Eugene. Birthday niya ngayon. Happy birthday. Happy birthday! Wala ba tayo dyan? Kahit isang hita mo lang. Patayin na natin ang isang hita mo. Laki nun. Mabubusog kayo ng todo to. Correct. Pang 1 week na ulam na yun. Grabe. May basher si Pastor Yudes. Si Pastor Yudes kayo talaga. Kahit ganyan yan. Ganyan po silang dalawa. Sa Bible school pa lang. Ganyan na yan. Mga asaran nila. Ay, nako. Okay. Sige po, tayo po ay magsimula. Magandang araw po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po ngayon. Morning po sa inyong lahat. Isang pribilehiyo po sa amin ang makapagbahagi po muli ng salita ng Diyos. So bilang panimula po, si Sir May po ang magbabasa po ng ating scripture ngayong umaga. Ito po ay makikita sa John chapter 12 verse 9 to 11. And magandang araw po sa inyo lahat. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang sinabi po sa John chapter 12 verses 9 to 11. Meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came, not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priests
made plans to kill Lazarus as well. For an account of him, many of the Jews were going over to Jesus and believing in him. Sige po, tayo po ay pandaliang manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na tagapagligtas, pinupuri po namin kayo sa aming kalagitnaan ngayon. At salamat Panginoon dahil merong ganitong gawain, ang iRadio, na kung saan ay maraming tao ang naaabot sa iba't ibang lugar. Salamat Panginoon dahil ginagamit mo ang iRadio sa pamumuno po ni Brother Ramon and Sister Karim. At naniniwala ako Panginoon sa pamamagitan nito ay marami pong maliligtas. At marami pong ma-encourage ng iyong mga salita. Marahil sa oras na ito, merong mga pinagdadaanan ng mga taong nakikinig ngayon. Dalangin ko, Panginoon, na mangusap ka at kumilos ka sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Yun po, nabanggit na po ni Brother Ramon ang ating mensahe ngayon. Ang title po is, Storya mo ay ingatan mo. Istorya mo, ingatan mo. Ano bang ibig pong sabihin nito? Ano bang story yung tinutukoy po nito? Ito po ay walang iba kundi yung ating mga testimony. Yung ating mga story. Dahil I believe lahat po tayo dito ay may mga storya ng buhay. Tama? At naniniwala po ako na ang pinakamahalagang storya na nangyari po sa ating buhay is when we came to know Jesus Christ as our Lord. Yan po ang pinakamagandang nangyaring pangyayari sa ating pong mga buhay. And I believe we all have dark past. Diba? Meron tayong mga madidilim na kahapon. Naalala pa ba natin yung buhay natin noon? Sa buhay natin ngayon na dati wala pa tayo sa Panginoon? O dati ay hindi pa tayo mananampalataya? Na ngayon tayo po ay mananampalataya na? Sino po sa atin ang nakakaalala ng mga pangyayari o yung ating mga buhay before? Na talagang masasabi po nating hindi maganda, no? But praise God, by the grace of God, okay, tayo po ay nadala sa pananampalataya, nagkaroon tayo ng pagkakataong makilala ang ating Panginoon at dahil po doon nagbago yung ating buhay. No, dahil naniniwala po ako na ang lahat po ng nakakaengkwentro sa Panginoong Hesus, no, meron at meron pong mangyayari sa kanilang mga buhay. Amen. Hindi po, parang para sa akin imposible po sa isang tao matapos niyang makilala ang Panginoon, ganun pa rin yung buhay niya. No, ganun pa rin yung kanyang ugali, ganun pa rin yung kanyang mga pananalita. Although hindi man biglaan, but on the process, I believe God is changing us, God is transforming us. At ginagawa niya tayong kalarawan ng Panginoong Hesus. No, dahil yan po ang nais ng Diyos sa atin. At dito po sa ating binasa mga kapatid, ito po yung gusto kong bigyan ng emphasis, yung testimony. Wala ko. Hello, so yan. Nawala. Yan. So, alam niyo po ba sa Bible, meron pong dalawang tao na most wanted. Kilala niyo po ba yon? Sino ang most wanted? Number one, sino ang most wanted na tao sa Bible? Ng mga Pariseo. Yan po ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Yan, most wanted yan si Jesus. Pero ang gusto ko pong tingnan natin dito ay yung pangalawa. Yung pangalawang most wanted. Yan po ay walang iba kundi sa katauhan po ni Lazarus. Okay, mapapatanong tayo, bakit kaya gusto pong patayin si Lazaro? Bakit po kaya wanted? Dito po sa binasa natin, ang background po nito, si Jesus po, meron siyang ginawang milagro dito. At alam niyo po ba kung ano yon? Siya po ay bumuhay lang naman ng patay. Literal na patay, nasa libingan na, binuhay. Wow, di ba? Parang imposible. Pero nangyari, no? Dahil po sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. At bago pa po yun mangyari mga kapatid, ito pong magkakapatid, si Maria, si Marta at si Lazaro, yan po ay magkakapatid at sila po yung mga talagang malapit sa Panginoong Hesus, magkakaibigan. At minsan pong si Lazaro po ay nagkasakit. Ito po yung bago pa po yung miracle nangyari. Si Jesus po ay nasa malayong lugar
at binalita sa kanya na ang kanyang kaibigan na si Lazaro ay may karamdaman, kung maaari ay puntahan siya. Kaya lang, kung alam niyo po yung story, meron pong ginawa doon ng Panginoon. Hindi po siya kaagad pumunta. So, there were delays, no? Meron pong delay na nangyari. At pagdating ng Panginoong Hesus doon sa tahanan po ni Maria at ni Martha at ni Lazaro, umiyak na po yung mga tao nandoon. At doon po natin makikita yung shortest verse in the Bible. Alam niyo ba yung shortest verse in the Bible? John 11:35, Jesus wept. Yan po yung pinakamaiksing verse, no? At diyan po natin makikita diyan sa background na yan dahil ang mga tao po ay talagang nagdadalamhati, especially yung kanyang mga kapatid, si Maria at si Martha, dahil si Lazaro po ay namatay na. But you know what? May sinabi doon ng Panginoon Sabi niya, I am the resurrection and the life. Okay, ako ang buhay, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay siya po ay mabubuhay. Okay? At nung pagkasabi po yan ng Panginoong Hesus, nagpunta po sila doon sa libingan ni Lazaro, and then he called Lazarus by his name. At doon na po nangyari yung kababalaghan. Siya po ay muling nabuhay. Si Lazaro, literal, nabuhay mula sa patay, sa pagkakapatay. Okay? At yung pong news na yon ay mabilis po na nag-spread yung balita na yon. At alam nyo po, dahil doon sa, alam nyo, noon pa man, meron na pong mga uso na ang marites noon Kaya lang, magandang pagmamarites dahil good news yung binabalita nila. Ay ngayon paninira ng buhay. Alam seriously, nakakainis lang kasi, meron pong mga ganyan noon. Talagang ako po, ayaw ko po ng ganyan Yung pong pagsisira ng buhay, pag-slander, no, pagmamarites, no. At pero kung gagawin po natin yan in a good way sana. Itong ginawa po ng mga tao noon. Mabilis nag-spread yung news about the what happened, no? Kung ano po yung nangyari. Ang nangyari po, nawawala yung mic ko. Ang nangyari po noon, nabuhay po si Lazaro. At nung makita po ng mga tao, mag-spread yung news, no? Marami po naniwala kay Jesus. And because of that, gusto po ngayon ng mga Pariseo, patayin po si Lazaro. Yun po yung dahilan. Dahil si Lazaro po ay isang buhay na patotoo. Na minsan namatay, muling nabuhay. Alam niyo po ba, ganun din yung larawan ng ating buhay sa Panginoon. Na tayo po, nung wala pa sa Diyos, wala pa tayo sa Panginoong Hesus, tayo po yung mga minsang patay. Tama ba? Minsang nawala, minsang patay, once was lost, di ba? Once was dead. Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay muling nabuhay at merong bagong buhay sa Panginoon. And that's the story we have. Yun po yung story, yun yung testimony na pilit na sisirain po ng kaaway. Gusto niya po na magkaroon tayo ng pangit na storya para ang mga tao po, ang mga tao na sa paligid natin ay hindi kilalanin ng Panginoon. Ma-discourage sila. Ano pong ibig kong sabihin dyan, mga kapatid? Si Satan, sabi po sa John 10:10, okay? The thief comes only to steal, kill, and destroy. And isa po sa mga dinidestroy niya ay yung pong buhay po natin. At yung kasama yung buhay natin, yung storya po ng buhay natin. Yung pong testimony na meron po tayo, wawasakin niya po yan. Sisirain niya yan. Magkakaroon tayo ng mga failures sa buhay natin bilang mga mananampalataya. And because of that, tayo po ay baka hindi maging blessing sa iba, kundi maging kakatisuran po ng iba. Okay, nasubukan nyo na po ba, naranasan nyo na po ba yung meron pong magsabi sa inyo, uy, Kristiyano ka pa man din. Kasi alam niyo po, whether you like it or not, if you have Jesus in your life, sinabi na yun ng Panginoon the world will hate you. The world will hate you. Kung meron tayo, na kay Kristo tayo, okay, talagang hindi po natin ma-please ang lahat ng tao na sa ating paligid. Okay? At
Ganun pa man mga kapatid, importante din po na i-check po natin yung ating mga sarili. No, i-check po natin yung ating mga story, yung ating testimony. Dapat maingatan nga po natin ito dahil dala-dala po natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Dala-dala po natin yan. No, whether you like it or not, people are expecting on us. Meron silang mga expectation sa atin. At minsan, sa 10 tama na ginawa mo, yung siyam, hindi napansin. Yung isang napakaliit lang, yun pa yung napansin. Diba? Parang nakalimutan na nila lahat ng mga mabubuti mong ginawa at nag-focus na lang sila doon sa isang pagkakamali. At dahil doon, sila po ay na-discourage at ayaw na rin mag-church. Meron pong isang storya, ito po, totoo po ito, no? Merong isang member ng church na nung una talaga namang napaka-aktibo sa pananampalataya. In fact, meron po siyang nadalang 10 pamilya sa church. Imagine, 10 family sa church. Parang isang church na din yun. Kung 10 family, ang dami po nun, di ba? But you know what happened? Ito pong 10 family na to, sila po ay unti-unti ding nawala sa church. They did not stay. Hindi po sila nagstay sa church. At alam niyo po ang dahilan. Yung tao na naging dahilan para mapunta sila sa church, the same tao na naging dahilan din kung bakit po sila nawala. You know what happened? Dahil ito pong taong nagdala sa kanila, nandun pa rin po yung kanyang bisyo na nakikita. Siya po kasi ay mahilig magsugal. So nakita ng mga tao na in-invite niya, yung nagdala sa amin sa church, nagsusugal pa din. Parang ang nangyari po is na-discourage po yung mga tao na yon. And nakakalungkot lang isipin na yung storya pala na meron tayo, it can make or it can destroy other people's lives, 'di ba? Pwede kang maging dahilan para sila ay magabuhay. Pwede rin ikaw ay ang dahilan para sila po ay mawala din sa Panginoon. So nakakalungkot. Kaya nga po ang goal po natin, ang prayer ko, talagang maingatan po natin yung ating mga testimony. No, how is your testimony? How is your story? Kapag nasa bahay tayo, kamusta yung ating buhay? Kapag po nasa workplace tayo ba ay nabibless ba yung mga taong nakakasalamuhan natin? O tayo po ay nagiging katitisuran, stumbling block? Ang nakakalungkot lang po, di ba? Na ikaw yung naging dahilan na sila po ay makakilala sa Panginoon, tapos ikaw din yung dahilan para sila po ay mawala. Kung sana nagpapatuloy sila, okay lang. Kaya lang, yun nga, nakakalungkot. No? So the question is, how do we keep our testimony? Because your testimony will either make or break people's lives. Ang purpose po ni Lord, ni Jesus, bakit na po binuhay si Lazaro, hindi lang po ito for the sake of Lazarus and Mary and Martha. Dahil kaibigan niya, bubuhayin kito, kawawa naman tong mga kaibigan ko to. Si Maria at Martha, nagluluksa sila, bubuhayin ko yung kapatid nila. Hindi lang po yun ang reason ng Panginoon. I believe, hindi lang yun yung reason ng Panginoon. Ang reason niya rin po ay isa sa mga dahilan ng Panginoon dahil gusto niya si Lazaro maging buhay talaga na patotoo. At yun talaga yung nangyari. Because of, sabi sa verse 11, for on account of him, many of the Jews were going over to Jesus and believing in him. Diba? Dahil po dun sa story ni Lazarus, marami pong nakakilala sa Panginoong Jesus. The same way sa atin. Kung bakit tayo mananampalataya ngayon, kung bakit ngayon naniwala ka kay Jesus, kung bakit ngayon ikaw ay talagang sumusubaybay dito sa ating programa, sa iRadio, particularly sa salita ng buhay, dahil ito po'y grasya ng Panginoon sa atin, biyaya sa iyo ng Panginoon, dahil someday, God wants to use you. God wants to use your story. No, gustong gamitin ng Panginoon yung storya na meron ka. Ayan lang, ang struggle natin, ang kaaway nga ay nandyan pa rin, talagang sisirain niya po yung testimony natin. Ang trabaho po ni Satan, talagang
Ito na po yung kanyang master eh. Yung panlilin lang, yung panloloko. He's the father of all lies, di ba? So, He will give us yung kung saan po tayo mga mahihina. May mga temptation sa ating mga buhay na talaga noon pa man hanggang ngayon talagang yun po yung ginagamit ng kaaway sa atin para sirain tayo. Kung ikaw ay mainitin ng ulo, talagang magpapadala siya ng mga tao na magpapainit ng ulo mo. Kung ikaw ay talagang ang kahinaan mo ay pera, no? Magpapadala siya ng mga mambubudol. Magpapadala siya ng mga ways para matempt ka sa pera. Pagnanakaw, gumawa ka ng violenteng mga aksyon. Yan na po mga kapatid yung yan po yung trabaho niya at bihasa po diyan si Satanas. Kaya nga kung hindi natin iingatan yung story natin, masisira lang po ito. At ang ending po nun, kawawa din yung iba. No, kawawa din po yung iba na ng mga taong nasa paligid natin. Sana magiging daan ka para makakilala sa Panginoon. Yun lang. Makakalungkot. Hindi ka magiging pagpapala sa kanila. Okay. Ang question is how to keep your testimony. 3 bagay po ito. Mabilis lang. Number 1, live in light. Live in light. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Sabi dito, in the same way, let your light shine before men. Tayo po, alam nyo ba dati, nasa kadiliman po talaga tayo. No? Tayo po ay kampon ng kadiliman, kahit ayaw mo. Kampon ka ni Satanas dati. At masaya tayo sa ginagawa natin. Pero, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, okay, tayo po ay nalipat mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Kasi ang Panginoon liwanag eh. Diba? He's the light of the world. At tayo namang mga sumusunod sa Kanya, yung light na yon nagre-reflect din sa buhay natin. No? Nagkakaroon din ng liwanag. At ang purpose, ano pong purpose nun? So that the people may see your good deeds and praise your Father in heaven. So meaning mga kapatid, ito pong liwanag na ito, no, na tinutukoy sa buhay natin. Ito po yung mga mabubuting gawa, no? Mabubuting gawa, mga good works na gagawin po natin towards other people at sa iba't ibang mga kaparaanan. Ipapakita natin yung kabutihan, yung goodness, yung kindness. Okay? Alam niyo po sa panahon nga ngayon, yun nga, kanina, di ba, napag-uusapan po natin, ang dami pong mga krimen na naman. Uso na naman talaga yung krimen ngayon. No? So, parang ang worst pa, parang ang bilis lang, ang dali lang po para sa mga taong pumatay ng kapwa nila tao. Nakita ko po yung video nung isang babae na pinasok po sa bahay, pilit hinihila, nung ayaw sumama, binaril po sa ulo, patay. Tapos, meron pang mga instances na nakatayo lang, tapos biglang babarilin, patay. No? Parang napakabilis, daling pumatay ng tao. Parang bagay na lang ng tao. Parang hayop na lang ng tao kung patayin. And pasama ng pasama po ang nangyayari sa ating mga kapaligiran. Kaya nga, dapat talaga mag-ingat po ang bawat isa sa atin. At bakit ko po nasasabi ito? Kung ganun po ang nangyayari sa ating paligid, the evil is becoming more imminent, no? Ano pong sabi ni Pablo? Daigin ng mabuti ang masama. No? Imbis na tayo po ay magkaroon din ng mga negative thinking or somehow sa ating sarili, baka dumating din sa point na gano'n, pumalikod tayo sa Panginoon at gumawa tayo ng kasamaan. Wag po nating hayaan. At I believe, tutulungan naman tayo ng Panginoon, i-guide tayo ng Lord. Ang kailangan lang din po natin, maingatan po natin yung ating pong mga daladala na storya. Gawin po natin yung mabuti. Gumawa tayo ng kabutihan sa ating mga kapwa. Okay, sabi po sa Bible, Ephesians chapter 2 verse 8,
For it's by grace you have been saved through faith, not by works. So that no one can boast. Hindi po tayo maliligtas ng ating mga mabubuting gawa. Sabi po doon, ha? But it doesn't mean na tayo pong mga mananampalataya, no? Wala na pong gagawin. Kasi ang tunay po na nakakakilala sa Panginoon, ang tunay po na talagang sumusunod sa Panginoon, naturally, magmamanifest yung good works. Magmamanifest yung mabuting gawa natin. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay Kristiyano tapos wala naman tayong mabuting gawa. Walang result, no? Walang nakikita sa atin. So, ipakita po natin yun. Pakita natin sa tao. Bakit? Para mapapurihan nila ang ating Diyos Ama. In that way, nagiging blessing ka at nagiging daan ka para sila ay maging worshiper din, di ba? Maging worshiper din kagaya natin. Dahil yun naman ang gusto nating mangyari. Yun din naman ang gusto din mangyari ng Panginoong Yesus na ang mga tao po ay maligtas. Ang mga tao po ay makakilala po sa Kanya. Sundin siya. Ngayon, naging instrumento ka ng Panginoon. Pangalawang bagay, live in liberty. Sabi po dito sa 1 Peter 2:16, as free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Live as free people. Mamuhay tayo ng pinalaya na. No, mamuhay tayo ng pinalaya na. Kasi ang totoo po niyan, mga kapatid, si Kristo po, kaya po siya po ay naparito para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at para palayain po doon sa mga kasalanang yun. Ibig sabihin, malaya na tayo doon. Ang problema, ang gusto po natin, pinalaya na nga tayo, tapos gusto mo nasa kulungan ka pa rin. Ano bang, ang isang prisoner, kapag meron po siyang tamang pag-iisip, siya po ay nakulong, at kapag siya po ay pinalaya na, lalabas siya ng kulungan. Tama ba? Hindi po yung sasabihin niya sa police o sa judge, ayoko na po lumabas, gusto ko po dito sa kulungan na lang. Dito na lang ako. Dito na ako mamamatay. Mas masarap dito mabuhay sa kulungan. 'Di ba? Hindi, 'di ba? Ma-excite pa po silang lumabas. Ngayon, iba gagawa po ng paraan para makatakas o para makalabas ng kulungan. Kasi gusto po nilang makalaya. Tayong mga Kristiyano, tayong mga tao, pinalaya na ng Panginoon, gusto pa nating nakakulong pa rin. What do I mean by that? Ibig ko pong sabihin, gusto po natin na ginagawa pa rin natin yung mga bagay kung saan pinalaya na tayo ng Panginoon, yung mga kasalanan. At dahil po doon, nagiging stumbling block tayo sa ibang mga tao. No? Katulad na nga po yung storya ko kanina. Siya po yung dahilan kung bakit nakakilala. Siya din yung dahilan kung bakit nawala. Dahil po, hindi na pa rin naalis yung kanyang mga bisyo. Hindi na pa rin naalis yung dati niyang buhay. Binago na tayo ng Panginoon. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Mamuhay tayo bilang mga malaya na. Amen po ba? Huwag natin sayangin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Dahil, biruin nyo, binigay niya po yung kanyang sarili para matamo po natin yung kalayaan na yon. Tapos tayo, mananatili tayong nakakulong. Huwag po nating sayangin yung ginawa ng Panginoon. But instead, gamitin po natin yung nangyari sa atin na yon bilang patotoo sa iba. Remember this, mga kapatid. Huwag po nating ikahiya yung nakaraan natin. We may have a dark past. Talagang pangit yung nakaraan. Tayo po ay may mga nagawang kasalanan na piling natin hindi na kapatapatawad, no? Yan po ay pwede pa ring maging storya o maging bahagi ng story natin para po maging blessing sa iba. No? Dahil yan buhay yan buhay na patotoo yan buhay mo yan Hindi mo na kailangan mag-share pa ng verse ng Bible, basta ikwento mo yung sarili mo, paano mo nakilala ang Panginoon. 'Di ba? At that's a good tool for evangelism. Yung ating pong mga testimony, yung ating pong mga story. Ang Panginoon, tinutulungan din po tayo na mas maging maganda pa yung story natin. Amen? Para pag binahagi natin sa iba, may impact. Kasi nangyari talaga sa sarili natin.
Hindi mo pwedeng i-share yung wala naman sa iyo eh. Tama? Hindi mo pwedeng i-share yung hindi mo naman naranasan. Kailangan ikaw muna naranasan mo ng totoo para magkaroon ng impact sa iba. No? Ang tawag po natin doon, authentic. Yung totoo. No? Yung testimony natin, yung story natin, it must be authentic. Hindi po gawa-gawa, hindi fabricated. No? Ito po ay talagang nangyari sa buhay natin. At kapag kaya po ay sinabi natin sa iba, I tell you, meron po yung impact. No? Dahil talagang naranasan mo. And pangatlo, and last, live in love. John 13:35. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Wow. Ang sabi po dito, malalaman daw ng ibang tao. Makikita nila. Sabi ko kanina, meron pong ine-expect yung mga tao sa paligid natin eh. At minsan, o madalas, talagang yung mga mata nila nakatuon sa'yo. Merong mga tao na hahanapan ng butas, di ba? Hahanapan ka ng mga pagkakamali para merong maipupukol sa'yo. Pero, isa po sa mga dahilan mga kapatid, para sila po ay maniwala na kayo ay talagang Kristiyano at mananampalataya at sumusunod sa Panginoon kung meron pong love, merong pag-ibig. No? Yan po ang nature ng ating Diyos. He is the God of love. At dahil po doon, tayo pong mga anak niya, may kakayahan din pong magmahal. No? Kung ang trabaho po ng kaaway ay manira ng buhay, tayo po ang trabaho natin magmahal. Magmahal ng taong nasa paligid natin. Yes, dito babalik na naman tayo, no. Yung pagmamahal kasama na diyan yung pagpapatawad, di ba? Yung reconciliation, yung pagtanggap na which is hindi naman masasabi natin hindi naman talaga madali, no? Kahit mga Christian nag-struggle po dito, real talk, hirap magpatawad. Pero mga kapatid, naniniwala po ako kung naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal sa ating mga puso, no? Meron at meron pong chance mga kapatid o meron po tayong kakayahan na magbigay ng pagpapatawad sa ibang mga tao. Dahil wag po nating hayaan dahil doon sa galit na meron tayo, magiging stumbling block tayo sa iba. Hindi mabe-bless yung iba sa buhay natin. No? Huwag po nating hayaan na sirain ng kaaway ng tuluyan yung mga storya na meron tayo. Ingatan po natin. So live in light, live in liberty, and live in love. Yan po, sana meron po tayo natutunan sa oras po na ito. At ang prayer ko, pakaingatan po natin ng gusto itong mga story na to. Meron pa pong mga mangyayari sa buhay natin na magiging bahagi din ng ating story na pwede po nating ibahagi sa iba. Kahit nga po yung mga trials natin, yung mga problema natin, mga pagsubok natin na kinakaharap ngayon, no? Alam ko, lahat po tayo, lahat ng mga viewers natin, may mga kanya-kanyang problema, pagsubok, problema sa pamilya, financially, at sa iba't iba pang mga aspeto ng buhay. Ngayon, mga kapatid, problema yan. No? Pero pwedeng bukas, testimony na yan. Pwedeng bukas, maibabahagi mo na yan bilang patotoo at magiging pagpapala sa iba. Kaya marami pong salamat. Amen. I hope tayo po ay na-bless sa umaga pong ito. Of course, Tayo po ay manalangin. Let's pray. Pag-pray ko lang po. Let's pray, Lord. Salamat po sa oras na ito. Salamat dahil alam ko po, Panginoon, na ikaw ay patuloy na gumagawa at kumikilos sa aming mga buhay. Gusto niyo po, Panginoon, ang buhay namin ay maging kaaya-aya po sa inyo, maging kalarawan ka, Panginoon, upang sa ganon, ang buhay din po namin ay maging pagpapala sa iba. Dalangin ko po, Ama, patuloy kang maging author ng aming mga buhay na naniniwala kami, magkakaroon po kami ng magandang storya na maibabahagi po namin sa mga taong nasa paligid namin so that, Lord God, the people also will come to know you at magiging worshiper din po sila. Salamat po sa mensahe mo. Salamat po sa pagkakataong ito para sa akin, Panginoon. I always grateful, Lord God. I'm always grateful na maging kabahagi ng programang ito,
na maibahagi rin ang salita mo sa mga tao po. Salamat po ng marami. Bless Sister Karim and Brother Ramon, Lord God. Bless the iRadio. Bless the iRadio family, Lord. Lahat po ng bahagi nito, Panginoon, at patuloy kang kumilos. And ganun din, Lord, ang mensahe mo ay patuloy pang mag-spread at marami pa po ang makakilala sa inyo. Salamat po, Panginoon. Tinataas ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wow, nice. Yan, Very thank nice. you. Ang ganda ng Ganda story. naman. Yung istorya mo, ingatan mo. Yeah. Wag imarites. Yan ang mahirap. Yung naibigay ng example ni Pastor Norman kanina, na isang membro ng church ay siya pa yung naging masigasig siya nung una. And then later, nakapagdadala pa nga ng mga members. Diba? Daming ang pamilya. And then later on, kung ano yung bilis ng ano niya, siya din yung bilis ng pag-exit niya. Pag-exit ng mga dinala niya Dinala mismo. niya kasi na-stumble dahil nakitaan ng hindi maganda. Dapat kasi, yan ang topic natin kagabi ni Brother Toots and Sister Oyi. Yung dapat kasi ipinamumuhay at nakikita ng pagbabago. Yung traditional, ano ba yung topic natin kagabi? Yung traditional, hindi pala traditional. Hindi. Yung ritual, mystery. No, ritual, sacrament, and mystery. Or mystery. Kasi may mga taong pinag-uusapan natin kagabi ay yung bang paulit-ulit na pagdarasal o ritual. Pero wala naman changes. Wala naman pagbabago, ay mainam ba? So, okay lang na ritual, pero nakikitaan ng pagbabago. So, in this case naman, na pinag-uusapan natin ngayon, ay isang naging masigasig, naging siya, mabilis yung kanyang development. Pero nagkaroon ng pagbabago nung nakitaan siya ng hindi maganda ng kanyang mga taong hinihikayat. Yan talagang mahirap. Siyempre, ma-stumble mo sila. Yeah. Di ba biblical yan, Pastor Norman, na kapag ka na-stumble mo isang tao, para mabuti pa daw, maglagay ka ng batong malaki, itali mo sa leg mo, tihit mo yung sarili mo sa dagat. Di ba? Nasa biblical yan, di ba? Yan correct me if I'm wrong. But anyway, ganyan din sa atin mga namumuhay bilang sa social media. Even pastors, kami rin sa radio broadcast tayo, ay kapag ka nagsasalita tayo dito sa himpapawid, sa social media, nakabanggit o nakapagsalita ka ng isang bagay na hindi nagustuhan ng iba, iba na kagad ang tingin sa'yo ng mga tao. Nagkakaroon na ng judgment, nagkakaroon ng over-judgmental ang mga tao sa'yo, na misunderstood ka. Kaya minsan pagka bilang isang broadcaster o kahit ng mga pastors din, nakapagbibitaw ng mga salita na makaka-stumble ng mga tao, pero hindi naman sinasadya. Hindi naman sinasadya. Yung baga matasabi natin na ito ay isang biro lamang, pero yung iba ay ginagawang seryoso. Yun paano natin ito may iwasan o paano ba ano bang hindi ko alam kung saan lulugar dito bilang isang manonood at isang social media. Meron ba dapat tayo pakakaingatan dito sa topic natin ngayon na istorya mo, pakaingatan mo dahil istorya mo bilang isang social media, isang broadcaster, isang pastor na nagsasalita din. Meron ba tayong dapat na pakaiingatan, Pastor Norman, Sister Myrene? Yun nga po, Brother Ramon, no? Yung pong ating ang struggle po natin, minsan hindi natin nalalaman o hindi tayo aware na nagko-compromise na tayo. Na nakokompromiso na yung ating pong mga ginagawa. Hindi tayo aware, but eventually, I believe God would show us, papakita sa atin ng Lord yung ating pong mali, at pwede pa rin naman po natin siyang itama. At least, kasi alam po natin yung alam natin yung pagkakaiba ng mundo, no? At pagkakaiba po ng ang tawag nito, spiritual at kamunduhan.
spiritual at kamunduhan. No? At minsan, marami po, real talk, no? Lahat, meron pong mga Kristiyano na talagang, ang tawag po doon ay carnal Christian. No? Nagiging makamundo pa rin mga Kristiyano. Pero pwede ba yun? Posible ba yung meron kang dugong Kristiyano tapos meron kang dugong mundo? Wala pong ganun. Dapat kung saan ka, doon ka lang. Kung ganun, nasa gitna ka, automatic yun, nasa mundo ka. Pero kung wholeheartedly, yung buong sarili natin, nasa Panginoon, binigay natin sa Lord, then, I believe yung act natin, yung mga gagawin po natin, magiging according po sa Panginoon. Sa nais niya din sa atin. Yeah. Alright. Yes. Sister Mai, meron kang additional na may daragdag na... Babawas na lang po. Hindi. Magandang paalala po ito sa bawat isa sa atin. Bilang may mata pong nakatingin sa atin. Sa loob ng bahay, sa eskwelahan, sa trabaho, sa mga kapitbahay, lahat sila nakatingin at para bang nakaabang sa masasabi natin, sa mga pagkakamali na pwede gawa. At yun yung ibabato sa atin. O, akala ko ba, Kristiyano ka? Diba? So, ikaw ngayon, kaya po, pero hindi po ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi na tayo magkakamali. Yeah, hindi po ibig sabihin Kristiyano na tayo, tapos ang daming nakatingin sa atin, hindi na tayo makakommit ng mistake. Yeah. Magkakaroon pa rin, meron pa rin pong mga ganon. Habang nandito tayo sa flesh na to, sa katawan na to, nandyan po lagi yung tendency na tayo po ay magkamali. No? Pero the good thing, para po sa atin, pwede po nating itama yon, no? Pwede po, wag po tayo magpakalugmok. Ang ibig mong sabihin, pagka nakagawa tayo ng mali, magpakumbaba na tayo. Wag na tayo mag-take pride na, hindi naman ibig sabihin Kristiyano ako, di na ako magkakamali. O parang nagmamatigas na tayo sa iba. Pwede tayo pong mag-humble. Pwede nating i-admit, nagkamali ako, sis, Brad, patawari mo ako. Ganun po, papakumbaba lang tayo. Amen. Yeah. Sa biyaya ng Panginoon, kaya po natin yan. Amen. Tama po. Yeah. Kaya po, shout out po sa aming Papang Sani. Wala na, umalis na Diyan lang Silip lang daw siya. And actually, kahit yung ating mga maling nagagawa, whether intentional or hindi natin sinasadya, maaari natin gamitin ito as a testimony na sa ibang tao na para sa susunod ay magiging lesson sa atin to at lesson din sa iba na magkakaroon ng paano may iwasan yung mga bagay na ito na wag na muling mangyayari. So, mag-uumpisa yan sa sarili na, nagkamali ako. So, it's your choice na do I have to accept na humingi ng tawad, mag-apology ako? You have to humble yourself. Yes. At magagamit mo yon sa sarili mo na nagiging mature ng isang tao sa inyong pagkakamali by admitting your mistakes at nagiging matured ang ating pag-uugali sa pagiging buhay Kristiyano. On the other hand naman, sa kabila naman, yung isang tao din naman na offend or ano man ang kanya ano man siya, na discriminate man siya, meron din sana na pag-uunawa. Yeah. Na may acceptance din na okay, humingi ka na ng tawad and then let's forgive and forget na. Wag na yung nag-iiwan pa ng mga sama ng loob o yung alitan pa, kasi yun, it will multiply again. Lalaki na naman yan At saka in addition dyan, Pastor Norman, tayo bilang mga Kristiyano, dahil nag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos, dapat lalawakan natin ng pangunawa. There is always a benefit of the doubt na tinatawag na, baka nagkamali lang siya. Hindi intentional. Yes. Something like that. Sa akin lang po yun. So parang bibigyan mo ng yung benefit of the doubt yung taong kung sino man na nagkamali. So parang at least doon clear ka na. Baka. That word baka, which is napaka-general yun. Pero maaring siguro nga hindi niya wag walang judgmental agad. Walang iyan. Hindi nag-uusga agad. Bawal judgmental. Sa Itbulagaya.
Hindi, serious na May talagang... sabihin si Sister Mai. Sister Mai. Gaya po ng laging sinasabi ni Sister Napuputol. Kaya po nung ending message lagi ni Brother Ramon sa iRadio, no? Maiksi lang ang buhay. Yes. Wag na po nating hayaan na magkaroon pa tayo ng sama ng loob sa puso natin kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Kung dumating yung pagkakataon na kukunin ka ni Lord tapos may sama ka pala ng loob, saka kaya mapupunta nun. Yun lang. Tama. Forgive na po. Forgive na po tayo. Bawal judgmental, sabi nga ni Papang. Maganda tong topic ni Pastor Norman. Ayan. At I'm sure marami sa atin na nakaka-relate dito. Lahat tayo niya. May makanya-kanya tayong istorya na hindi maganda. Gaya ng sabi nga ni Pastor Norman, pwede natin gamitin yun as a testimony para ma-inspire yung iba. Kaya kahit na yun hindi maganda o maganda, pakaingatan pa rin natin. Gagamitin natin. And that will inspire everybody. At sa atin naman bilang nagkamali din, it will make us matured na next time, hindi na mauulit ito. Ayan. Alright, thank you Pastor Norman and Sister Mai sa inyong bahagi ngayong gabi. Pwede mo pa habol? Sure, kakanta ka. Kakanta? Hindi na po, baka po lumakas lalo ulan eh. Ano yun, sister? Ano po, reminder lang po at announcement po sa bawat isa. Sa Sabado po, sama-sama din po tayong manood at mapagpala po ng salita ng Panginoon sa ating Special Moments with God. Alas 7 po ng gabi. Ang ating pong guest speaker doon ay si Pastor Christian Sagcal. Ayan, ako. Yan po. Praise the Lord. Hayaan niyo pong mabless po tayo ng salita po ng Panginoon. O, diba? Isang buong isang linggong iRadio hanggang weekend, may SMG pa sa gabi. O, diba talagang grabe? Grabe, busog na busog tayo. Pagdating lang linggo, may service pa. O ano pa. Yes. So, diba? Wala nang pahinga. Wala nang wala nang pahinga sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Praise God. Maiksi ang buhay, di ba? Inom-inom na lang ng milk tea pag may time. Time is short. Kasi kung kailan ka pa magsisilbi sa Panginoon, kapag ikaw ay baldado na, use your energy, lahat yung force na magagawa mo. Give it to the Lord. Kasi hindi naman natin ito hiram ng buhay at anytime, kukunin ito, sasauli na natin ito. And then tatanungin ni Lord, ano bang ginawa mo nung nabubuhay ka? Kung meron ka, well done, my good and faithful servant. Tinatapik ka para sa balikat ng ganyan. O, hindi Sir Karim, may announcement daw si Papang sa ano? Ayun, no? Wala yan. Kasi, ayan si Pastor. Basher yan. Kasi, basher yan. Kasi, binabash lang ako niyan eh. Hindi, at saka umuutang ako sa kanya ng bangus. Ayaw na akong pautangin. Hindi daw ako good credit. Hindi ka nagbabayad kasi. Ay, nako. Sana all may bangus. Papang, pwede bang preserve mo yung bangus mo, lagay mo sa bote, tapos padala mo dito sa Pilipinas. Galing din ng Pilipinas yung bangus niya malalaki. Totoo po? Ano yun? Dagupan yun. Pero yung gumawa ng marinade niya dito na. Dito, sarili niyang at saka yung mga kahoy na ginagamit niya, hindi basta-basta kahoy. Imported. May mga, yung mga redwood. Marami, alam mo si Pastor Sani, maraming maraming alam tungkol sa kahoy na pag umusok yun, nagbibigay nag-smoke siya. lasa doon sa pero siyang smoke, machine. Smoke keme. Oo, smoke keme at chuchu. Marami po talagang alam yan si Sir Karim. Minsan nga kapag meron kaming sakit o kaya yung mga bata, siya nagbibigay, nagre-reseta ng gamot yan sa amin. Pinsan ni Mang Kepoy niya nung araw. Yes. Alam mo na. Spiritista nung araw. Merong orasyon yan. May orasyon na tinuturo sa amin. May dito, bayabas na dahon dito. Tapos kakainin niya. Tapos kaya lang naging Kristiyano, kaya nagbago may dura. na. May dudura. Binabash binabash. Wala kalaban-laban si Papang. Sorry, bawi ka na lang Papang sa Sabado. Sabi niya, call ako ng 3 barangay. Ay, nako. Okay. Thank you po. Thank you, Pastor Norman. Again, next week, kita tayo ulit. Okay. Opo. Mr. Mai. God bless po. Good night.
Kain na kayo. Alright, thank you so much po. Okay, thank you. Pastor Norman and Sister Mai. Dinanatan na naman natin si Pastor. Pastor, joke lang ha. Binabash. Seryoso eh, Pastor. Nagbabash siya, bashin din natin. Ipapatulpo ko na. Yari na naman ako. Manang kepeng ka pala, idol ka rin. Ay, ako ba yun? Sabi ni Joyce. Ay, pinag-uusapan pa lang natin eh. Biro lang, baka mamaya. Si Mang Kepweng. Okay. Ay, ano yun eh, kasama nila, nung araw, Chiquito nung araw. Good night, Pastor. Tulog ka na. Tampo tuloy. Hindi ka nabibigyan ng isda niya. Bueno, maraming salamat, Pastor Norman, Sister Mai. Ganda ng topic yung istorya mo, pakaingatan. Istorya mo, imamarites. Di kahit marites mo. Pero yung problema yung magmamarites, pipiliin ninyo at baka mamaya imarites mo kay Lord. May dagdag, may kulang. Alam naman ni Lord kahit hindi mo imarites mas maganda yung magmamarites, yung bang boast, yung ano ba sa Tagalog yung boast? Ipagyayabang yung testimonya mo. Yung testimony mo at saka yung tungkol sa kung paano ka na nagbago o nagkaroon ng turnaround yung buhay natin, ano? So hindi yung may istorya ka tapos naging pinalala pa ng iba, ay wag ganun, ano? Okay yung mga marites nung araw, basta yung marites nung araw ang ikinakalat yung the good news. Yun. Di ba yun ang sinasabi nila ngayon? Magmarites, halika. Alam mo ba, nangyari dun sa Bible study? Di ba? Yun. Ganun. Pagka ganun ang usapan. Pagka ng Bible study, after ng Bible study, may kainan. Ganun. Sponsor ko ang ano dyan, butong pakwan yan. Di ba? Bueno, maraming salamat po sa inyo pag-subaybay at pagsalo dito sa ating programa sa iRadio ngayong gabi. And we hope na na-bless po kayo sa naibahaging ngayong gabi ni Pastor Norman and Sister Mai. Istorya mo, pakaingatan mo. Kami po yung muli magbabalik bukas. At ano pa ba? Makasama naman natin si Sino ba bukas? Pastor Henry. Yeah. Ayan, Henry Medina naman siya na makasama natin bukas. Ano? And click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. At lagyan naman natin ng comments kung anong masasabi natin sa na-share ni Pastor Norman and Sister Mai ngayon. Huwag yung yung puting ban, huwag yun. Anong pag-usapan natin yan? Huwag yan. Nakakatakot yun. Mga anak ninyo, pakaingatan ninyo. Pray lang po. Pray lang tayo lagi. SMG po, huwag din kalimutan. Subaybayan din natin at supportahan din natin. And of course, Cross Culture by Brother Tooth Sister Oyi Sarcos. Deep dive po yan. Pasyalan natin yung kanilang YouTube channel din. And lagyan din natin ng comments yung kanilang mga pinag-uusapan doon. You can ask also question. Pwede kayo magtanong doon sa mga kanilang pinag-uusapan, pinagdidiskusyonan. Any more announcement before we go? Wala na. Kita-kita bukas. Yes. Eksaktong 9 o'clock tayo natapos. Until tomorrow, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. God bless po sa inyo lahat. Gaya ng sabi ko, gabi-gabi, maiksi ang panahon natin sa mundong ito. Huwag mo na sayangin. Hanggang may lakas pa tayo, hininga pa tayo. Gamitin natin itong buhay na ito na magsilbi, magpuri sa Panginoon. Ano man ang dumarating na pagsubok sa ating buhay, go ahead pa rin tayo. Magtiwala tayo sa Kanya. Good night. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Nalalaman mo, panatag ang kalooban ko. Nananatili ka sa biyayang pag-ibig mo. Sa puso ko, isa na lamang ang hinihiling. Dalangin ko'y iyong pakinggan. Di ako humihingi ng mga bagay na yun lang sa'kin. Pagsamo ko'y laging sundin ang kalooban mo.
pagsubok man na parang ang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananagang dahil sa'yo, sa'yo ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalapit sa'yo mula noon hanggang ngayon. Nalalaman mo mga daing ng puso ko, di ko man sabihin panatag ligtas sa mga palad mo. Sa puso ko sana lamang ang inilig, dalangin ko iyong pakinggan. Aking nang tinitiis mga pagsubok na dumadating, pangako mo na may ito'y makakayanan ko. Dahil sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na parang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananagang. Dahil sa'yo, sa'yo, ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalapit sa'yo mula noon hanggang ngayon. Di mo iiwanan, di mo pababayaan, Panginoon, ika'y kasama ko. Mananalig kahit may pagsubok man na para bang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananalang. Dahil sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalapit sa'yo mula noon hanggang ngayon. Ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.